Binalikan ni Doc Nielsen ang Aurora para kilalanin ang habitat ng mga butaan at bitatawa. At para na rin makausap ang mga residente kung gaano sila kaswerte na magkaroon ng ganitong mga hayop. Bago umakyat sa kabundukan, pinuntahan muna ni Doc Nielsen ang isang tribo na kilalang nakatira sa kabundukan ng Sierra Madre. Parang ang mga agta. Parang itim lang siya. Yan ba? Ang kuha niyo kung according sa gamit ninyo, no? Kinakain din po namin yun nung po mga bata pa kami ang ano po kasi ng mga tribo. Ang mga hayop po na yan sa bundok, ang amin po paniniwala, pwede namin silang kainin. Pero hindi naman po namin kakainin yung mga maliliit pa. Anong kinakain po ng duntog sa pagkakaalam niyo? Parang sa butan, yun po ang kinakain yun. Sa butan. Bukod doon, Hindi po siya kumakain ng mga bulok, hindi. Malinis siyang uri ng bulok. At sinimulan ng muli nila Doc Nielsen ang muling pag-akyat ng bundok. pakay po namin dito, hindi para manghuli ng duntog, kundi alamin yung kanyang natural na tirahan, kung ano yung mga natural na kinakain niya. Okay. Ito, isang pagkakamali lang at madulas ako dito. Hulog ako dun sa bangin. Hindi ko ina-expect mas mahirap pa siya dun sa bundok na rinilisan namin kay Aurora. Ito yung bunga na sinasabi, para siyang saging na dikit-dikit. At parang nabawasan na siya. Oh. Kukuha ko ng konting sample. Walang lasa. Yes! Narating ko rin yung tuktok nitong bundok na ito. Dito natin makikita yung 4 na species ng diet ng bitatawa o yung duntog. Ano? Ito yung kinakain nila. Yung talbos nito, malambot. Pangalawa, itong tinatawag naming pandanus o ang tawag nila dito ay tawag nila bidiw. Ginagamit din ito ng mga katutubo para gumawa ng banig or basket. Ito yung isa pang fruit na kinakain ng bitatawa o yung duntog. Ano? Ang tawag nila dito yung emit. Yung pula, yun ang kinakain nila. Ito, Dok, maaari ito, pinagbabahayan ng ano ito. Talaga, Ito. kuya? Oo. Hey, wow. Parang ang meron siyang mga mga bakas ng kuko ng bitatawa o yung duntog. Ano? Silipin ko lang po, Silipin ko. Mukha nga may nakatira doon na duntog dahil yung mga flooring ng butas ng puno na yun, may mga marks ng kuko. Dulas. Okay. Masyadong loose yung soil, ano? Natapos na rin sa paanan ng bundok sila Doc Nielsen at matagumpay na nadokumento ang mga pagkain ng mga bayawak sa kabundukan ng Sierra Madre. Walang kadungis-dungis. So, yan ang buhay wildlife. So, part of it, and I enjoyed it. Nagsagawa ng isang information and education campaign sa mga residente si Doc Nielsen. Kasama natin si Dr. Nielsen sa Born to be Wild sa GMA 7. Na-excite kami kasi parang wow, this is hitting all the barangays, siguro mahigit 100 yung mga kagawad doon at saka mga barangay chairmans. Ang gusto ko pong iparating sa inyo na ito ay treasure nyo po ito. Kaya lang may nangyayari pong illegal trade. So kinukuha siya sa bundok at binibili dito. Tapos dadalhin po yan sa Manila, tapos binibenta. The whole world is interested with your treasure.
So, maraming salamat po. Matapos maparating ang mensahe na pangalagaan ng ating kalikasan sa mga otoridad, ang mga residente naman ang sumunod na kinausap ni Doc Nielsen. Yung ating kalikasan, nasa inyo lang yan, ha? Mga duntog, yung mga talaw, mga lawin, ahas, bawal. Huli dito yan eh. Kaya lang, hindi lang nasasabi sa inyo na bawal yun. Yun yung na-feel ko as a bit. Parang lumabas ako doon sa kahon ko. We worked on it and did something about it. And I feel proud about what I did. Makalipas ang isang buwan, binisita ni Doc Nielsen sila Gasgas, Bitoy at ang isa pang butaan na dinala sa Paubi. Ito yung mas magana kumain sa lahat. Yes, siya yung mas magandang kumain sa kanilang tatlo. So basically, medyo mas better siya. Sana nga ay makabalik ulit sa kanilang natural na tahanan ang tatlong butaan. At sana, hindi na muli sila makuha at maalis sa mga kagubatan.